Welcome po sa aming channel. Dito pinag-uusapan yung mga topic sa baka na bihira ma-mention at pag-usapan. May kwento po ako tungkol sa baka ang naging solusyon sa problema. May isang negosyante na masipag at determinado. Araw-araw ay ginagawa niya po ang lahat para lang po mapatakbo ang kanyang negosyo. May mga paninda po siya. Meron din po siyang mga suki at meron din po siyang mga empleyadong umaasa sa kanyang negosyo. Pero dumating po ang isang araw, nagkaproblema po siya sa puhunan. Humina po kasi yung kanyang benta. Naipit po yung pera at dumating po ang araw ng sahod. Pero wala po siyang sapat na pambayad sa kanyang mga empleyado. Napaisip po siya, saan nakukuha ng pampasweldo at ayokong pabayaan yung mga taong umaasa sa akin. At habang iniisip niya po yung mga problema, napatingin siya sa kanyang alagang baka. Hindi niya po kagad naisip na ang bakang iyon ang magiging sagot sa kanyang problema. Sa halip po na mangutang ng malaki o kaya ay isasara na lang niya ang kanyang negosyo, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang mga ari-arian. Alam niyo po ba na ang mga baka ay isang uri ng puhunan o kapital? Mababaw po yung pagkakakilala natin kung ituturing lang natin yung mga baka na isang hayop na inaalagaan. Alam niyo po ba na ito ay isang asset na may malaking maitutulong kapag nangangailangan na kayo? Dahil kailangan niyang makalikom ng pera para sa mga pasahod, nakapagdesisyon po yung bida natin na magbenta ng baka. May konting lungkot kapag ibibenta mo na yung baka mo. Pero kailangan unahin ang kanyang negosyo at ang mga taong naglilingkod sa kanya para masweldohan. Nung naibenta na yung baka, nagkaroon na siya ng sapat na pera upang maibigay ang sahod ng kanyang mga empleyado. Dahil doon, nalampasan niya yung kanyang problema. At doon niya naunawaan ang isang malaking aral, na ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa kinikita mo ngayon. Mahalaga rin yung mga asset at puhunan na pinapalagunan natin habang maganda pa yung pagkakataon. Sa story na pinipresenta namin sa inyo, ang baka na inalagaan niya noon ay hindi niya akalaing magiging emergency fund niya. Balang araw, kakailanganin mo din ng emergency fund. Kaya sa mga negosyante dyan, mahalagang marunong tayong mag-ipon. Dapat marunong tayong mag-invest at magpalago ng ating mga ari-arian. Sa mga naka-invest na sa lupa at nakabili na ng ari-arian, pwedeng dagdagan ng baka ang inyong asset. Dahil po minsan kapag dumating ang problema at wala kang hinahawakang pera, ang puhunan mo ng matagal nang inaalagaan na baka ay maaari maging susi para makabangon ka. Ang aral dito ay totoong magandang emergency fund ang ating mga baka. Magugulat ka, yung bakang inaalagaan mo araw-araw ay isa ng malaking baka. Pag walang pampasweldo, magbenta ng baka. Sabi nga sa livestock, kahit i-compare mo sa ibang tanim, mais o palay, halimbawa naubusan ka ng pera at mangungutang ka. Yung iba, ginagaranti nila yung stock nilang palay tsaka mais. Syempre, hindi naman ganun kadali. Yung magpapautang, titignan pa din yung bodega mo kung maganda ang quality. Alam niyo po bang magkaiba siya kapag ang igagaranti mo ay yung alaga mong baka. Mas madali kasing sabihin kapag, pre, pautangin mo ako, may 2 baka ako dyan.
Yung mga nakikita natin sa paligid, pagkain ng baka yan. Kapag madaming damo sa paligid ng pastulan natin o kaya may tanim tayong mga damo, masasabi natin kumikita ang livestock. Sinisikap namin na magtanim ng maraming pagkain ng baka. Pero isang beses lang namin tinanim yung mga damo na yan, pero ngayon napapakinabangan pa din. Don't. Kung tatanungin nyo kami, ano ang sikreto nyo bakit tumatagal kayo sa pag-aalaga ng baka? Ang number one sagot talaga dyan ay passion. Kahit nahihirapan, kahit pakipot pa ang baka, mamahalin mo pa din sila. Pero maya-maya lalapit din. At ang maganda sa livestock, laging may sure buyer kahit sang isla pa yan. Para hindi mahirapan, i-develop muna natin yung mga pastulan natin. Ang mahirap kasi dyan, yung magkaubusan ng pagkain ng baka. Sige, kayo din mahirapan maghanap ng pagkain ng mga baka nyo. Napakalakas pa naman kumain ng mga baka. Kaya palagi kami nagtatanim ng mga pagkain ng baka. Sinasabay namin sa katatapos na ulan yung pagbubunggal ng lupa habang malambot ito. Itong lugar na to gusto naming dagdagan. Kaya ang project natin, extend pa hanggang dulo. Continuous improvement sa mga pastulan, yan ang dapat nating ginagawa palagi bilang mga cowboy. Mahalaga kasi na maraming pagkain yung baka, kaya dapat lagi tayong tuloy-tuloy sa pagtatanim. Para mapalago ang pastulan, dapat mangolekto tayo ng tangkay ng Napier grass, yung matured. Yung mga pinagtabasan, yung mga dahon, direkta sa mga baka natin. At yung tangkay ang kailangan natin sa ngayon sa pagpaparami ng mga damo. May mga nodes yung Napier grass. At least 2 nodes yung kailangan natin. May masasayang bang effort kung pagkakalooban ka naman ni Lord ng panibagong bisiro, kasabay ng pagtubo ng mga tinanim nating damo.
Bonus vlog, after magkapera, maglinis naman tayo. Sa panahong ito, nakabenta na tayo ng mga anak ng kambing. Iniiwan lagi namin yung mga inahin na kambing para alagaan. Pinapataba na lang namin sila para maging ready na uli yung katawan nila. Makikitang napakasipag nilang kumain. Sa isang iglap, yung mga dahon na makapal, naging tangkay na lang. Ipunin natin yung mga tangkay at kalat. Kung tutusin, magandang araw ngayon para sunugin natin to. Sa tagal nating hindi inipon, nakabuo tayo ng malaking bulumbon. Kaya nagsimula kaming maghanap ng mga magandang pampasiklab na tuyong dahon. At jackpot naman, sa bandang labas lang ng kulungan, nakakita kagad tayo. Pagkapasok sa kulungan, isarado kagad ang pinto para walang makalabas na kambing. Safe and secured na yung pinto. Yung mga pampasiklab na tuyong dahon, maganda talaga tong pampaliyab. At sa isang sindi lang ng lighter, nagsimula na kagad magliyab ang apoy. Kitang maganda ang araw ngayon. Sa labas ng kulungan ng aming mga kambing, nandun lang yung pagkain nila. Kakaayos lang din ng cage ng mga kambing. Yung design ng kulungan namin, mahirap sirain ng bagyo kasi may butas-butas at papasukan ng hangin. Mapapansin na parang walang daanan. Layunin namin na walang makitang daanan, kaya nagtanim kami ng mga damo sa paligid. Ang layunin nito ay gawing camouflage ang aming kulungan. Yung kulungan ng kambing namin, camouflage.